minister sa mga bata ay merong impact sa buhay ninyo. Yung totoo pero pagka ang habol nyo lang ay picture-picture lang, sabihin ko sa inyo, katulad yan, minsan, wag naman sana, na kayo itong sinasabi ko na, minsan magtuturo kayo sa mga bata, tuturo kayo sa campus ministry, tuturo kayo sa good news class natin, ang habol nyo lang, picture-picture para may ma-report ka lang. Hindi ho ganon ang ministry. Kinig kayo mga kapatid. Ministry must always be connected into your hearts. Makinig. Dito na tumingin. Huwag nyo nang ano yung mga bata. Dito na. Anong meron dyan, Cherry? Mga maligalig yung mga katabi mo. Dapat makinig na kayo. Pag preaching time na, in fact, kahit nga dapat kumakanta yung special number, makikinig na kayo. Choir, special number, kaya nga meron tayong ganyan para ihanda yung puso natin na hindi handa. Nakukuha nyo ba ako? Naintindihan nyo ba ako? Because most of the time, makinig kayo, karamihan sa atin, hindi tayo handa na makinig ng salita ng Diyos. Sa totoo lang. Kaya minsan iba sa inyo, pupunta, nagkukwentuhan, kung ano-ano, kumakanta na yung special number. Dapat pag kumanta pa lang yung choir, nakikinig na kayo sa mensahe ng choir. Wala nang kwento-kwentuhan, kaya nga may choir, special number. Bakit? Para ihanda yung puso natin na hindi handa para sa salita ng Diyos. Huwag na kayong makikipag-usap sa katabi ninyo. That's the starting point, starting time that God will talk to you personally. Pwede ba natin pag-aralan yon? All right. So let's go to chapter 19 in Matthew. The same verses, but pupunta tayo doon sa Matthew chapter 18 mamaya. After this. Sabi ng Bible dyan, verse number 13, nandiyan na ba kayo? Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them and pray. And the disciples rebuked them. But Jesus said, suffer little children and forbid them not to come unto me. For of such is the kingdom of heaven. And he laid his hands on them and departed them or thence. Now let's go to chapter number 18. Verse number 1. Nandiyan na kayo. At the same time came the disciples unto Jesus, saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them, and said, verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven. And whosoever shall receive one such little child in my name, receiveth me. But whoso shall offend one of these little ones, which believe in me, it were better for him that a millstone. Alam niyo ibig sabihin ng millstone? Yung dalawang bato na nag-uumpugan. Yun ang ibig sabihin niyan. Were hung about his neck, and that he were thrown
in the depth of the sea. Now, let's see this afternoon what is dalawang bagay ipapakita ko sa inyo ngayong hapon. Number one, the opposition of children ministry. And number two, the transformation of our lives in the children ministry. So the opposition and the transformation. Alam niyo, makinig kayo bago tayo mag-pray. Kung totoo kayo na nagmi-minister sa mga bata, babaguhin kayo ng Diyos. Naunawan niyo mga kapatid. Pero pagka hindi kayo totoong nagmi-minister sa mga bata, hindi kayo mababago. At walang pagbabago. Pero pag totoo kang nagmi-minister sa mga bata, babaguhin ka ng Diyos eh. Ha? Tayo manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit po sa inyo ngayon pong hapon. Mamakaawa ng inyong wisdom na ibibigay po sa amin. We beg the wisdom from thee, O God. Please, upang maunawaan po namin ano po ang katotohanan, Panginoon, sa pagmiministeryo sa mga bata. Give us your word. Make us a humble, O God. Forgive us our shortcomings. Baguhin niyo po yung pananaw namin, Panginoon, sa ministering ito. Ilagay niyo po ang aming puso dito, Panginoon. At kung ano ang puso niyo sa mga batang ito, paano niyo sila iniibig, pinapahalagan, minamahal, Panginoon. That must be our hearts also, God. Dapat hindi iba o kakaiba ang puso namin sa puso niyo sa mga batang ito. Iayos niyo po ang aming mga puso sa hapong pong ito. In Jesus' name, amen. All right, you may be seated. Now, ang una na gusto kong ipakita sa inyo, yung opposition for this ministry. Nakikinig kayo lahat? Ng opposition, yung opposite. Makita niyo dito mga kapatid, yung mga opposition dito, hindi po sila mga unbelievers, but they are disciples. Anong ibig sabihin ng disciples, mga kapatid? Ito yung mga naniniwala na sa Panginoong Jesucristo, ito yung mga ligtas na, ito yung mga kasakasama na ng Panginoong Jesucristo. Nakikinig, mga kapatid? Ang problema, they are the one who oppose the children ministry. Isipin niyo yon, na hindi man dapat sila. Naintindihan natin? Now, ang nakakalungkot mga kapatid, pagka ikaw ay matagal ka na dito na miyembro, pero isa ka sa mga opposition sa ministering ito. Tingnan niyo dito, ano sabi ng Panginoon sa kanila? Forbid them, suffer little children, and forbid them not to come unto me. So kanino dapat ilalapit ang mga batang ito, mga kapatid? Hindi sa pastor, hindi sa Sunday school teacher, kundi dapat mula sa pastor hanggang sa inyo, mga Sunday school teachers, ang dapat ang nasa isip natin ay ilapit natin kay Kristo. Ilapit natin sa Diyos. Nakikinig tayo? Kaya tayo nagdadala ng mga little ones, kaya tayo nagdadala ng mga infants, kaya tayo nagdadala sa mga bata, nagdadala ng mga bata. Wala tayong ibang dapat nasa isip, kundi, mga kapatid, ginagawa natin ito in the name of Jesus. At ang nasa isip natin, mga kapatid, the point is, ito'y ilalapit natin sa Panginoon to touch Jesus Christ with these young ones, little ones. Amen? So makita nyo dito, mga kapatid, ano sabi ng Panginoon sa kanila? Wag niyong pagbawalan. Hayaan ninyo, sapagkat ang sabi ng Panginoon, for of such is the kingdom of heaven. Amen?
kingdom of heaven. Ibig sabihin, mga kapatid, bata pa yung mga anak natin. Dapat mga kapatid, narinig na nila yung kingdom of heaven. They must be inside the kingdom of heaven. Huwag pagbawalan, huwag dapat tayo yung hadlang. Hindi dapat tayo yung opposition, mga kapatid, para sa ministering ito. Kayong sinasabi ko sa inyo kanina, dapat kung ilan ang bata natin sa umaga, linggo ng umaga, dapat ganun pa rin sa hapon. Napansin nyo kayong mga leaders? Napansin nyo ba? Sayang. Kaya nga dapat yun ang tatrabahuin natin. Kung nadadala natin sila ng Sunday morning, dapat madadala pa rin natin sila ng Sunday afternoon. Because, mga kapatid, kung gaano nila kailangan na matouch sila ng Panginoon sa Sunday morning, dapat ganun pa rin na sa hapon ay matouch pa rin sila ng Diyos. Anong ibig sabihin yung touch na ipinaliwanag ko sa inyo kanina, mga kapatid? Influence of God. Amen? Naniniwala ba kayo, mga kapatid, na dapat pag tuwing dadalhin natin yung mga little ones, yung mga infants, yung mga kids, mga kapatid, whatever, sino man dadalhin natin, pero mula sa kanila, mula sa kanyang edad, dapat mangyari yung layunin ng Diyos. Anong layunin ng Diyos? Pray for them. Touch them. Amen? Bless them. Amen? Nakikinig ba kayo? Dapat yun na mangyari sa kanila. Kaya kayo mga tatay, kayo mga nanay, huwag kayong papahayag na yung mga anak ninyo mula doon sa infants, kung may anak kayo mga infants, little ones, mga kapatid, gaano mang edad niyan, kahit na isang buwan pa lamang yan, isang araw pa lamang yan, huwag niyong kakalimutan, magpursigi kayo. Dapat hindi kayo kontra sa nasa puso at plano ng Diyos na bata pa lamang yan, God wants them to pray for them. God wants them to touch them. God wants them to bless them. Amen? Yan na yung plano ng Diyos yan eh. Hindi naman, actually mga kapatid, hindi naman atin yung mga batang yan. Diyos ang nagbigay niyan, so alagaan natin para sa Diyos. Huwag niyong angkinin ang hindi niyo pag-aari. Naintindihan natin? Amen? Ha? Huwag nating angkinin ang ating hindi dapat angkinin. Ang pinakamaganda, angkinin natin ang pinakamaganda, alagaan natin yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Iba yung aangkinin na hindi mo naman dapat angkinin, mga kapatid, iba yung alagaan natin yung hindi atin. Hindi nyo ba alam, mga kapatid, lahat ng bagay na meron tayo, stewards lamang tayo ng Diyos. Katiwala tayo ng Diyos. Kaya nga, binigyan ka ng anak, kapatid, katiwala ka ng Diyos, katuwang ka ng Diyos para alagaan yung batang yan, mga kapatid, mula infants hanggang sa magiging adult yan, alagaan natin yan, tulungan natin sila na merong impluensya ang Diyos sa kanilang buhay. Kasi pagka nawala ang impluensya ng Diyos sa kanilang buhay, sino ang may impluensya sa kanila? Ano ang may impluensya sa kanila? Worldliness. Amen? Kamunduhan. At walang maganda sa impluensya ng kamunduhan. Tingnan nyo dito, ha? Tingnan nyo dito sa talatang mga nabasa natin. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Anong sabi ng Bible dyan? Hindi o pinagbawalan ng Diyos sila nung ang mga apostles o yung mga disciples ay pinagbawalan yung mga magulang na dalhin ang kanilang mga little ones sa Panginoon. Sinaway ng Diyos sila. Sino yung mga sinaway ng Diyos? The disciples. Amen. Anong sabi ng Diyos sa kanila? Huwag niyong pagbawalan, hayaan niyo sila because I want to touch them. I want to pray for them. And I want to bless them. Alam niyo yan, mga kapatid, because we believe that Jesus loves the little ones. Amen? Gustong-gusto ng Panginoon yung mga yan. Kaya makita niyo, kinarga ng Diyos, inaruga ng Diyos sa kanila. And Jesus
bless them. Amen! Kaya ang pinakamagandang mga leaders, sikapin nyo yung mga bata sa umaga. Pag nandito sila Sunday morning, sikapin nyo pa rin na sa hapon, nandito pa rin sila. Bakit? Sapagkat kailangan na kailangan nila sa kanilang murang edad yung impluensya ng salita ng Diyos. Kapatid, makinig kayo. Pag naunahan tayo ng impluensya ng kasalanan, impluensya ng kamunduhan, kapatid, isang araw, pag umaabot na yan ng young people, debate na yan pagdating sa Diyos. Di ba? Wala sanang Charlie Kirk na pinatay, mga kapatid, kung ang mga batang yun, kapatid, ay namunat sila during their infant days, mga kapatid, ng totoong salita ng Diyos. Alam niyo ba yung nang snipe sa kanya? Isang Mormons na young people. Oh, meron bang Diyos ang mga Mormons? Wala naman eh. Sinong Jesus Christ nila, mga kapatid? Ang Jesus Christ nila ay si Kristo. Yung Kristo nila ay kapatid ni Satan. Iba yung Kristo nila. Kasi kung parehas ang Kristo nila sa Kristo ni Charlie Kirk, hindi dapat pinatay si Charlie Kirk. I hope nagkakaunawaan tayo. Amen. Kaya makita nyo, kaya bata pa lang yung mga anak natin. Sabi ko nga sa mga magulang kanina, hey, wala matutulog. Hey, wala matutulog. Mga kapatid, sabi ko sa kanila, pinakamaganda na ma-preserve sa ating mga pamilya, kapatid, ay walang iba kundi salita ng Diyos. Hindi pera, hindi material na bagay. Walang ibang dapat ma-preserve sa ating mga pamilya, kapatid, sa ating tahanan. It must be the Word of God. Huwag tayong papayag, kapatid, na maputol, mawala yung salita ng Diyos sa ating mga tahanan, or else, anong katatapusan natin? Ikabod. Amen? Anong ibig sabihin ng ikabod? Inglorious. It means the glory of God was departed. Kapatid, di baling mag-depart ang pera natin, di baling mag-depart ang ating ari-arian, o ano pa mang material na bagay ang mag-depart sa ating pamilya. Huwag lang Diyos ang mag-depart sa ating pamilya. Huwag lang salita ng Diyos mawalan ng ating pamilya. Amen! Pag nawala na yan, kapatid, magiging ikabod na yung ating pamilya. Sasabihin ko sa inyo, ang pinakamahirap sa loob ng ating pamilya, ang pinakamahirap sa bawat buhay natin, pagka Diyos ang nawala o lumayo o umalis sa ating pamilya. Amen! Pag nawala na yan, sasabihin ko sa inyo, wala nang kwentang lahat. Pangalawa, kaya dapat tayo, mga kapatid, mula tatay, mula nanay, hanggang sa nanay, hanggang sa lahat ng members na ito, natin sa ating simbahan, hanggang sa lahat ng mga staff, kapatid, pagdating sa ministry ng mga bata, pagdating sa pagmi-minister natin sa mga bata, dapat walang opposition sa atin. Amen? Dapat walang kontra sa atin. Kundi dapat nagkakasundo tayo para sa mga batang ito na mailapit natin sa Panginoon, kapatid, and God will touch their lives. God will bless them. Dapat hindi natin kinokontra at dapat tayo mismo nagkakasundo mula sa akin hanggang sa inyo, hanggang sa mga magulang, hanggang sa mga staff, kapatid. Dapat nagkakasundo tayo na dapat Sunday morning pag nandito sila, ganun pa rin ang pagkakasundo natin, pagsusumikap natin na sa linggo ng hapon ay nandito pa rin sila upang patuloy silang impluwensyahan ng Diyos. Problema, linggo ng hapon, wala na eh. Hinahayaan nyo na kayo mga leaders. Wala na sila. Dapat kayo ang gumagawa ng paraan, kapatid, na nandito pa rin ng mga batang yan. Naintindihan nyo ba? Pangalawa,
the transformation of our lives in children ministry. Now, tignan nyo yung chapter number 18. Tignan nyo to, ang ganda na ito. Anong sinasabi dyan? At that time, nandiyan na ba kayo? At that time, came the disciples unto Jesus. Sinong lumapit kay Kristo? Again, the disciples. Amen? At ang tanong nila, who is the greatest in the kingdom of heaven? Ang tanong nila, sinong dakila, Panginoong Jesus? Ha? Kapatid, sa simbahan ito, dapat hindi tayo naghahanap ng dakila maliban sa kadakilaan ng Diyos. Naintindihan natin? Nagkakaunuan ba tayo, mga kapatid? Hindi natin kailangan dito, ay mas dakila si Brother Edgar, ay mas dakila si Brother Dumark, ay mas dakila si Brother Rolly. Hindi natin kailangan ditong dakila. Diyos ang dapat makilala na dakila sa bawat ministry natin. Amen! Sa bawat ministry natin sa simbang ito, kapatid, walang ibang kikilalanin na dakila kundi ang Diyos. Anyway, sinagot ng Diyos sila. Anong sagot ng Panginoon? Puntahan natin. And Jesus called a little ones. Amen? Little child. And Jesus called a little child. Tinawag ng Panginoon. Tumawag siya, kumuha siya ng isang bata. Ha? Hindi siya kumuha ng hari. Pero ang kinuha ni Kristo, mga kapatid, is little child. Unto him, and set him in the midst of them. At yun yung kinuha niya sa kanilang kalagitnaan. Gusto niyo ba talaga malaman kung sinong dakila? Kumuha siya ng isang bata. Anong ginawa niya sa bata? Verse number 3. And said, verily, I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Na makinig kayo. This is the truth. As we minister the little child, the infants, yung mga bata, mga kapatid, honestly speaking, ikaw na nagtuturo sa mga bata, meron ka ring matututunan sa kanila. Nainiwala ba kayo, mga kapatid? Hindi nyo ba napansin pag kayong bata, sasabihin mo, tayo, tatayo sila? Hindi nyo ba napansin pag sinabi mong, palakpak tayo, papalakpak sila? Pero pag matanda na, tatayo, sisimangot pa yan. Ano man naman to, tatayo na naman. Pagka matanda na, sabi yung papalakpak tayo, palakpakan natin, papalakpak na naman. Pag matanda na, mas marami na yung reklamo kaysa pagsunod, katulad ng mga bata. Tama? Tinan nyo, minsan nagtuturo kayo sa good news class. Tinan mo ha, yung mga kasama nyo, yung mga nagtuturo na kasama nyo, tinuturo, o mga bata, tayo. Yung iba naman, text ng text. Tama? Pero yung mga bata, pag sinabing mga bata, tayo kayo, tatayo yan. Mga bata, kanta tayo ng The Love of Jesus. Kakanta yan. The Love of Jesus. Sweet and marvelous. Yung adult, gaganong-ganon na lang. Madaling pasunurin yung bata. Yan ang magandang makuha natin, matutunan natin sa bata.
Madaling sumunod ang mga bata. Kaya nga mga kapatid, pag nagmi-minister ka totoo sa puso mo sa mga bata, ikaw mismo babaguhin ka ng Diyos. Tuloy pa natin yung verse. Ano nakalagay dyan? Verse number 4. Whosoever therefore, napakaganda tong verse number 4. Do you like this, mga kapatid? Anong sabi ng Bible dyan? Basahin natin lahat. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, this same is the greatest in the kingdom of heaven. Na makinig kayo mga kapatid, isang bagay na napakalaga na matutunan natin sa mga bata, habang tayo nagmi-minister sa mga bata, humbleness. Ministering to the children, mga kapatid, it will makes you humble like them. Kaya nga ang totoong nagtuturo sa Sunday school sa mga bata, ikaw ay Sunday school teacher ka, nagtuturo ka sa mga bata, kapatid. The more nandiyan ka, the more na ginagamit ka ng Diyos, the more dapat na ikaw ay humble before God. Ano man niyo ba yun? It will change your life. Kapatid, sa totoo lang, kung totoo talaga na may puso ka sa mga bata, isipin niyo to ha. Makinig, huwag kayo matulog. Kayo matulog. Ha? Sinong may anak niya na bata na gising? Dapat kasi hindi niyo pinapatulog yung mga anak niyo eh. Ha? Aliga. Aliga makmak. At least to gising. Tinan niyo to ha. Bilis, huwag ka matakot sa akin. Ay wala, bakla yata ito. Kita niyo itong batang ito? Ha? Hindi madaling turuan ito. Anong sabi natin palagi? Kasi walang alam. Yung ngayon magandang turuan, wala pang alam. Kaya makita niyo pag sinabi mong takbo, tatakbo yan. Pag sinabi mong smile, sisimangot yan. Pag sinabi mong smile, i-smile yan. O pag sinabi mong wag, hindi niya gagawin yan. Pero yung tatay niya, gagawin pa rin niya. Pag sinabi mong, alika, mak, alika, sasama yan. Pero yung tatay, hindi. Marami pang tanong yan, debate. Pero si mak, pag sinabi, mak, alika, ha? Pero mga kapatid, kung totoong may puso ka sa Panginoon, may puso ka sa batang ito, habang tinuturuan mo ito, alam nyo ba, it will make you humble. Ha? Sabi ng Panginoon, tanong ng mga disciples, Panginoon, sinong dakila sa ating kalagitnaan? Ano sinabi ng Panginoon? Give me little child. And this is little child. Nakita niyo to, sabi ng Panginoon. Hanggat hindi kayo katulad ng batang ito, hindi kayo pwedeng maging dakila katulad ng batang ito. Alam niyo ba yung tinawag ng Diyos na dakila? Bata, musmus, wala pang alam. Pero sa Diyos, dakila. Kaya mga kapatid, ito yung the best na simula ng ating ministry. Ha? Isipin nyo ng Panginoon,
binigyan niya ng importansya ang mga batang ito, musmus, walang alam. Pero mga kapatid, sa totoo lang, ito ang pinaka-the best. Uy, sandali, di pa tayo tapos. Hindi, ganun kasi turo ng tatay niya eh. Wala, hindi ka dakila. Lalo na ito, pinatulog mo, huwag mong patulugin yan, gisingin mo yan. Para makinig siya. Gisingin mo yung anak mong tulog. Yung mga anak ninyo na tulog, gisingin nyo, dapat silang makinig ng salita ng Diyos. Huwag nyong patulugin habang preaching. Patulugin nyo yan before the preaching. Amen! Yan ang pinakamaganda dyan, mga kapatid. Huwag niyong patutulugin during the preaching, patulugin niyo yan before the preaching. Pwedeng maturuan yan, pwedeng matuto yan. Amen? Hindi ako naniniwala dyan na hindi pwedeng matuto yan. Pwedeng matuto yan. Kaya tingnan niyo dito, ano sabi ng Bible dito? Kapatid, ang magandang makuha natin attitude ng bata is yung humility. Alam niyo, nung una hindi maintindihan ng mga disciples. Nakuha niyo mga kapatid? Ano sabi ng mga disciples? Bakit dadalhin pa yung mga, ano lang to, istorbo lang sa Panginoong Kristo? Ganon din yung iba sa inyo. Bakit gigisingin pa ito habang preaching? Hindi naman naintindihan. Yon, you are on the opposition. Amen? What is the best, mga kapatid? Natulong natin sa mga bata. Patulugin natin sila habang preaching, habang service, o patulugin natin sila before the preaching. Sige nga, nakikinig kayo mga kapatid. Ang pinakamahalaga dyan, kapatid, papaano sila itatouch ng Diyos tuwing nandito ang mga anak ninyo, pero pinapatulog niyo naman. Sabi ko nga sa inyo kanina mga kapatid, paano sila itatouch ng Diyos, itatouch sila ng Panginoon based on the biblical words. Tingnan niyo mga kapatid, pagka yung mga anak ninyo, yung anak ni gising ba yan, nandito ba? O pinatulog? Yung anak ni Jasmine, nag-i-amen yan. Yung anak ni Preacher Maki, nag-i-amen. Kaya pinakamaganda, yung anak nyo, turuan nyo na mag-amen, kapatid, during the preaching, kaysa matulog ang anak nyo. Come on, amen! Hanggang sa makita mo, kapatid, amen ng amen yan, amen ng amen yan. Pag lumalaki yan, amen yan, kapatid. Makita natin, mas maraming impluensya ng salita ng Diyos sa kanyang buhay kaysa impluensya ng sanlibutan. At ikaw mismo na nagmi-minister, tingnan nyo, ano sabi ng Bible? Ano sabi niya? Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven. And whoso shall receive one such little child in my name, receive it me. Naunawan niyo ba yan mga kapatid? Pag na-train natin, naturuan natin, nahubog natin ang mga bata, mga kapatid, it means nakuha natin yung puso ng Panginoong Kristo. But whoso shall offend? Anong ibig sabihin ng offend? Hindi natutuwa. Hindi natutuwa sa mga bata. Ano sabi ng Bible dito? But whoso shall offend one of these little ones,
which believe in me. It shall were better for him that a millstone were hung about his neck, and that he were thrown in the depth of the sea. Alay mo yan? Ha? Kaya nga mga kapatid, yung mga bata na yan, huwag nating ini-neglect yan, sapagkat pati tayo mismo, marami tayong matututunan sa kanila. As we minister this little child, little ones, it will also make us humble. Nagkakaroon din ng transformation sa buhay natin. Amen? Sabi nga ng Biblia, Matthew 23, verse number 12, and whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted. James chapter 4, verse number 10, humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. 1 Peter 5, verse number 6, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due season. Alam nyo, kapatid, makinig kayo, hindi tayo makakapaghubog ng mga bata pag magyayabang tayo. Pero as we minister them, mapapansin ninyo kapatid, pag na-connect mo na yung puso mo sa mga bata, pagka hindi ka na nagturo sa mga bata, nalulungkot ka na. Ha? Malulungkot ka na. Kahit na pag nagturo ka, nakita nyo dito kaninang umaga, sabi nila, Sister Gina, 15 na little children. Iba pa yung mga infants. Ha? Saway dito, saway dyan, takbo dito, takbo dyan. May umiiyak doon, may umiiyak doon. Nakita mo yung teacher, turo pa rin yung teacher. Ha? Kaya maganda kayo mga Sunday school, kayo may mga anak na tinuturuan dyan sa mga batang yan, sa edad na yan. Bigyan nyo naman ng anumang bagay na pwede nyo ibigay sa mga nagtuturo dyan. Alam nyo rin naman kung gaano kakulit yung mga anak ninyo. Pero makita nyo, they are enjoying teaching them. Ha? Sapagkat makita nyo dito mga kapatid, alam nyo, nung una hindi maintindihan nila Pedro. Sabi nila, huwag nang dalhin yan, pinagbawalan yung mga magulang, huwag nang dalhin yan kay Kristo, istorbo yan. Pero anong sabi ni Kristo? No! Dalhin nyo sa akin yung mga yan. And I will touch them. And I will pray for them. And I will bless them. Alam niyo, bandang dulo mga kapatid, ginamit ngayon ni John, ni Apostle John, ginamit ngayon ni Apostle Peter yung tungkol sa mga bata na. Do you remember in 1 Peter, mga kapatid, nakikinig ba kayo? Puntahan natin ito. Puntahan natin. 1 Peter, chapter number 2. Come on, everybody, buklatin yung Bible ninyo. Basahin natin ito, verse number 2. 1 Peter, chapter 2, verse number 2. Pakibasa nyo. As newborn babes, desire the sincere of the word, that ye may grow thereby. Anong ginamit ngayon na illustration dito ni Peter? Newborn babes. Nung una, hindi nila maintindihan. Amen. Nung una, sabi nila, bakit dali-dalim ba itong mga batang ito? Pero kapatid, nung naunawaan, itong mga apostles, yung mga disciples, ginamit ngayon na illustration, mga kapatid, ni Apostle Peter, na ang sabi niya, as newborn babes. As newborn babes. Anong ibig sabihin yan? Kahit matagal na tayong Kristiyano, dapat
yung desire natin sa salita ng Diyos para lumago ay dapat katulad ng as newborn babes. Ministering to the little ones, mga kapatid, it will make us humble. Alam niyo, pag nagturo ka sa mga bata, kailangan na mahabang pasensya. Kailangan na napakahabang pangunawa. Makita-kita mo, pauupuin mo sila dyan. Mamaya may tatayo. Mamaya may iiyak. Mamaya may tatakbo. Pero si teacher, tuloy-tuloy pa rin si teacher. Pero alam mo sa mga bata, ang maganda, tumayo kayo, tatayo yan. Awitin natin yung The Love of Jesus, kakanta yan. Palakpak tayo, papalakpak yan. Anong sabi ng Diyos? Dapat maging katulad kayo ng mga batang yan. Mga miyembro, naunawaan nyo na ngayon kung bakit tayo may children ministry. Naunawaan nyo na ngayon kung bakit meron tayong, kaya yung mga namatay na mga good news class ninyo, balikan ninyo, buhayin ninyo. Amen! Balikan nyo yung mga batang yan. Balikan nyo yung mga yung estudyante nyo sa good news class, balikan nyo sila. Kapatid, pagka totoo yung puso natin sa ministering ito, the more na matagal nating ginagawa ito, the more that will make us humble. The more, mga kapatid, na mamahalin natin itong mga batang ito, katulad ng pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Kahit dalawa lang yan sa good news class, kahit na tatlo yan, kahit na isa lang yan, kapatid, may kaluluwa yan. Mahal ng Panginoon yan. Let's minister them with humility. Alam nyo, ang nagpapatagal sa iyo na turuan yung mga yan, kapatid, humility. Amen? Ang nagpapatagal sa atin, kapatid, na magturo sa mga bata para magkaroon ng impluensya ng Diyos sa kanila is humility. Pero pag wala kang humility, kapatid, ano sasabihin mo? Istorbo lang yung mga batang yan. Ha? Pero pagka, mga kapatid, nandun na yung puso mo, hindi yan istorbo. Ha? Magkakaroon ng impact sa buhay mo. Habang matagal kang nagtuturo sa mga bata hanggang isang araw, lumalaki sila, binabago sila ng Diyos at the same time, ikaw rin ay nagtatransform. Nakuha niyo yung sinabi ng Panginoon dito? Ano sabi niya? Whosoever, sabi niya, verily I say unto you, except ye be converted and become as, maging katulad ng little, nakikinig ba kayo mga kapatid? Little children. Maging katulad dapat tayo ng little children. Ye shall not enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven. Dahil, alam nyo, pag nagtuturo ko sa mga bata, dapat nandun yung love mo sa kanila. Nandun yung humbleness mo sa kanila.
Nandun yung long suffering. Nandun yung meekness. Hanggang sa isang araw, kapatid, makita mo yung mga batang yan, lumalaki, 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 at makikita mo yung impluensya ng Diyos sa kanilang buhay. At the same time, ikaw naman na nagmi-minister, kapatid, nag-transform yung buhay mo. Ha? Alam mo kung saan ka dinala ng mga batang yan? Humbleness. I hope nagkakaunawan tayo. Ha? I hope mga kapatid, itong mensahe natin sa maghapong ito ay nauunawaan nyo kung bakit dapat kung nandito yung mga bata sa umaga, linggo ng hapon dapat nandito pa rin. Wednesday dapat nandito pa rin. Nagkakaintindihan tayo mga members. At habang mini-minister natin sila, maa-adapt natin yung kanilang ugali na dapat ma-adapt. As they learn from the Word of God, we also learn from them. And it will transform our lives. Amen? And it will make us humble. I hope nagkakaintindihan tayo. Amen? Ay naku, sasabihin ko sa inyo. Ha? Ayan si alam nakakatuwa ito eh. Ito si Daniel. Nasa si Daniel? Daniel. Halika Daniel, halika. Halika Daniel. Alam mo, matutuwa si Daniel pagka meron kang chocolate. Pero hindi siya matutuwa sa'yo pag wala kang chocolate. Daniel, halika. Alam mo, may isip na itong batang to. Kaya ito yung pinaka-the best na i-train. Oh, ano nangyari dito? Oh, dapat sa susunod, ano to ha? Dapat naka-necktie pa rin. Ha? So, kaya sabi ko kay Risa, huwag kang aalis sa church alang-alang sa dalawang anak mo. Huwag kang mag-alala kung may manliligaw sa iyo dito. Huwag ka nang magpaligaw, alagaan mo na lang itong mga bata. No. Huwag niyo mo nang tapusin kasi sabi ko. Eh, malay natin mga kapatid, si Daniel maging preacher. Ha? Si Eleazar maging killer. Anong maganda dito, kahit anong pakain mo ng sili, kakain yan. Lalo pag pinakain mo ng asukal, kakainin niya yan. Kapatid, sino man sa inyo dito, mga nagtuturo sa batang ito, maliban sa kanyang nanay, God bless you, teachers. Ha? Sa totoo lang, mas madaling turuan to kaysa kay Eleazar eh. Sa totoo lang, mas madaling turuan to kaysa kay Ernie. Ha? Kaya, mga kapatid, makinig kayo. Paano kung meron tayong 100 na ganito sa ating simbahan? How do you like it? Members, nakikinig kayo? Eh kung meron tayong 100 na ganito, alam ko na sinasabi niya, Pastor, istorbo lang yan. You are in the opposition. Alam mo bakit nasa opposition ka? Hindi ka pa natatransform. Pero pag maranasan mo magturo sa mga bata isang araw, Pastor, dapat hindi lang 100, dapat 200. Ha? Hindi kayo mga kapatid. Si Charlie Kirk nagsimula sa bata.
Yung pastor niya, galing po siya sa isang Pentecostal church. Pero yung pastor niya, na-encourage siya kay Jack Hyles, uma-attend siya during pastor school. Alam mo, na-encourage yung pastor niya. Anong ginawa ng pastor niya? Pumunta siya sa mga schools hanggang nagpatayo siya ng orphanage. At nag-minister sa mga bata. At isa yan sa mga naabot ng kanyang pastor, si Charlie Kirk. Makinig kayo. Simula ngayong hapon, pwede ba gumawa kayo ng commitment ang bawat isa sa inyo? Magkaroon tayo ng tig-isang ganitong tuturuan. Can you do that, mga kapatid? Ha? Maghanap kayo. At kung meron tayong 100, 200 na ganito, Sunday morning, Sunday afternoon, kapatid, after 10 years, ilan taon na itong batang ito? Ilan taon na to? 12 years old na after 10 years. After 10 years, mga kapatid, 2 years old ngayon, 12 years old. After 12 years old, straight na po yung buhok niya. Ha? O makita mo, baka mas matangkad na sa akin to. Kita natin baka isang araw, soul winner na rin ito. Ha? Pwede ba tayong gumawa ng commitment ngayon, simula ngayon? Pastor, isa ako nagagawa ng commitment na maghahanap ng batang ganyan. Can you do that this afternoon? Tumayo po tayo lahat. Oh, mga nanay, dito tayo sa altar, dalhin yung mga anak ninyo. Young people, lahat. Gumawa tayo ng commitment sa Diyos, maghanap tayo. Kung wala pa kayong ganyang anak, maghanap kayo ng imi-minister ninyo. Amen? Amen? Maghanap tayo ng imi-minister natin. Mga little ones. Magsimula tayo sa ganyan. And it will transform your life. It will transform our lives. Come on. Let's talk to God. Let's talk to God. Kung wala kayong ganyang anak, bakit hindi kayo maghanap ng ganyang edad, mga kapatid? Para i-minister nyo sila. And it will transform your life. It will makes you humble. At ang sabi na Biblia, kung makuha natin yung katulad ng puso ng bata, ano sabi ng Panginoon? You are the greatest in the kingdom of heaven. Wow. Dakilang Diyos na mapagpalat makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, salamat po na patuloy niyo pong ipinapakita, Panginoon, ang inyong puso. Anong klaseng puso niyo, Panginoon? Mula sa mga bata hanggang sa lahat ng miyembro ng bawat pamilya, Panginoon. Thank you, O God, that you don't miss the little ones, the little child, the infants. Pero lalo niyong pinapakita, Panginoon, na mahal niyo po ang mga batang ito. Panginoon, kausapin niyo po ang bawat members na kung makakapag-alaga lang po kami, Panginoon, ng 100 na ganitong edad,
200 or more. Oh God, bless niyo po ang mga puso ng mga anak ninyo, na magkaroon po ang bawat isa ng puso na mag-alaga ng mga little child na ito, Panginoon. Bless niyo po, Panginoon, ang mga members na ito. Bless niyo rin po ang mga batang ito, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na lalaki po ito ng punong-puno sila ng impluensya sa inyo. Hindi po impluensya ng sanlibutan. Oh God, please, bless niyo pong simbahang ito. Bless niyo po ang mga batang ito. Bless niyo po ang bawat members. Nawa, Panginoon, payagan niyo kami, paintulutan niyo kami, Panginoon, ng mga pag-train ng hundreds and thousands of these little ones, oh God, for the next generation. O Diyos, salamat po. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan. In Jesus' name, Amen.